pangyayaring ito. At unti-unti na nagsisigating at unti-unti na rin nagsisigating. Kasama ko po si Ironic, one people po officers ng UPI. Attention po, attention. Binibigyan tayo ng 1 hour dahil ito ay private place. Out ng isa po, out of respect, hindi na Ironic, tomorrow, we shall apply for a permit doon ang mismo. At dahil masisimulang isa, 6 o'clock, kanina pa tayo ng tatlo, pinapa-disperse pero nag-negotiate tayo, nabigyan tayo ng 2 oras. Now we have 1 hour. And then tomorrow, we apply for permits and such like, doon na mismo mag-set up for a period between 2 to 6 p.m. Tomorrow, open sila. And then extendable up to sa gabi, pagtapos sa isa. Ayos? Sige! Ayaw natin ng gulo. Ayaw natin ng mababang. Okay? Mainit na hapon po sa ating lahat. Alam nyo, respetuhin natin ang ating kapulisan dahil may ginagampanan din naman silang tungkulin. Oo. Pero, tayo rin naman po ay may karapatan. May karapatan tayo dahil ang nasulihan ng ito, pinupulot ng tao. Tama po ba? Kaya pag-usap ko na po, magkaroon po tayo ng konting disiplina po dito para naman po, pagbibigyan tayo sa lahat ng kapulisan. Alam naman po namin, ang pamilya ng kapulisan ay biktima rin po sa mga pagkakataon po ito. So ang ating po pakiusap po sa atin, huwag po tayong mapagod sa pakikipaglaban po. Dahil itong laban natin ito, para ho ito sa bayan natin at sa mga susunod na henerasyon. Ito po ay karapatan natin, pero ulitin ko po kasi nakakalungkot, may primado po tayo na nasa harapan at ang ating pakiusap dito na lang po tayo sa makakasita naman po ay para sa tao. Pero ang nakakalungkot, yung simbahan natin ay 17 po. So ulitin ko sa pagkakataong ito, huwag natin isuko ang ating karapatan. Ipaglaban natin dahil kitang-kita naman natin na kung ano ang diferensya ng gobyerno ito. Si ating pambansang atin na ang nagsalita. Ano pa bang katibayan ang kailangan nila? Nakakalungkot dahil meron pong nagbibingi-bingihan, meron pong nakinabang sa kahinaan ng ating presidente. Ang ordinaryong tao, pag ikaw ay biktima ng droga, mandato, ikaw ay nilirehab. Di po ba? Ngayon, bilang isang mamamayan, tayo ang nagluklog sa presidente natin, may karapatan tayo maningin sa presidente natin. Hindi naman masama na tayo ay maningin para matapos na. Ang usapin dito, patunayan niya na hindi totoo ang sinabi ng ating yan. Simple lang o naman ang usapin eh. Pero hindi na tayo pamayag yung kahinaan ng ating presidente sasamantalahin ng mga nakapaligid sa kanya. Dahil sabihin niya, wala siyang ginawa, pero siya ang presidente, kaya po siya. Dahil siya ang chief executive natin. Lahat ng palig, sabihin niya, tao niya, responsibility
Posibilidad niya po yan. Pananagutan niya po sa taong bayan. So, ulitin ko po, ang ating pong pinaglalaban dito para sa bayan natin, para sa mga anak natin, lalong-lalo na tayong mga ordinaryong tao, ang tinatamaan sa kawalang hiyaan ng gobyernong ito. Pero ulitin ko, ang ating mga kapulisan, huwag ko natin ito ituring na kalaban. Ito po ay ating kakampi na pipilitan, konting-konti na lang po yan. Ulat na rin naman po sila eh. Ulat na rin ang ating kapulisan na pagka-ordinaryong tao sa droga ay agad-agaran dapat mabigyan ng sulat para hindi na makasakit sa ating kapwa. Pero sa pagkakataong ito, ang ating pinakalider na mismo, ang sabi ng pambansang atin na ang ating leader ay nagdodroga. Droga sa umaga, droga sa tanghali, droga sa gabi, baha dito, baha doon, nakawan dito, nakawan doon, hindi niya pwedeng takasan ang responsibilidad niya po yan. Tama? Salamat po at nanindigan po kayo ngayon dito. Itong laban po ito, laban po sa ating bayan. Nagkamali man tayo, o yung iba man sa atin dito, tanggapin natin na ang eleksyon ginagawa natin hanap buhay. Sana maging aral din po sa atin ito na matuto tayo pumili ng tamang leader. Tanggapin ang pera nila, pero iboto ang karapatan at yung tama-tama at yung may kakayanan. Pareho tayo nabigyan ng aral sa sitwasyong ito. Madali tayong magtiwala muli. Wala sa atin ang pagkukulang kung hindi sa ating presidente o sa inyong presidente. Hindi naman binoto yan eh. Sa inyong presidente, na talaga namang sa ating pambansang atin, wala na sa katinuan at wala na sa tamang pag-iisip. Alam naman natin yan, pag ang tao lunod sa droga, wala nang ginawa, wala nang pakinabang sa ating pamilya. So alam ng ating kapulisan, ang akin po, sana makonsensya na rin kayo, gamitin nyo ang common sense po ninyo, baka naman po bukas, samahan nyo na kami dito. Salamat po ulit. Para sa bayan, para sa tao bayan, Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Sabi nga ng akin niya, umuwi na tayo. Tama na! Hirap na ang taong bayan. Kaya dapat talaga, kung ayaw po na mag-resign, karapatan po natin sumigaw, Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Alam nyo, pagpaskan nyo ang mga mukha ng kapulisan natin. Malungkot po sila. Malungkot po sila na kaharap natin dahil tayo ay tumitindig sa tama. Sila naman ay tagapagpatupad ng tama, pero alanganin pa po sila dahil may sinusod sila na kuman. So yun lang po, maraming po salamat. Huwag po natin subuhan. Ang bayan po ito, ang bayan po ito ay para po sa atin. Salamat, Tatay. Walang tutuko hanggang hindi bumaba ang loko-loko
itong pangyayaring ito. At unti-unti na dating at unti-unti na rin Attention po, attention. Kasama ko po si Ironic, one people po officers ng UPI. Attention po, attention. Binibigyan tayo ng 1 hour dahil ito ay private place. Ang nag-isa po, out of respect, hindi Tata Ironic, tomorrow, we shall apply for a permit doon na mismo. At dahil masisimulang isa, 6 o'clock, kanina pa tayo na 4, pinapa-disperse pero nag-negotiate tayo, nabigyan tayo ng 2 oras. Now we have 1 hour. And then tomorrow, we apply for permits and such right, doon na mismo mag-set up for a period between 2 to 6 p.m. Tomorrow, open sila. And then extend the ball up to sa gabi, pagtapos ng isa. Ayos? Sige. May mag-aata tayo. Okay pa, Robinson. 1 hour. Kanina pa nila tayo pinag-disperse. Nag-negotiate tayo. 2 hours. Dinigyan tayo additional 1 hour. Kapag 4 o'clock tapos ng program. We will negotiate again. Ayaw natin ng gulo. Ayaw natin ng lumamang. Okay? Mainit na hapon po sa atin lahat. Alam nyo ho, respetuhin natin ang ating kapulisan dahil may ginagampanan din naman silang tungkulin. Oo. Pero tayo rin naman po ay may karapatan. May karapatan tayo dahil ang nasulihan ito pinupulong ng tao. Tama po ba? Kaya pag-usap ko na po, magkaroon po tayo ng konting disiplina po dito para naman po pagbibigyan tayo sa ating kapulisan. Alam naman po namin, ang pamilya ng kapulisan ay biktima rin po sa mga pagkakataon po ito. So ang ating po pakiusap po sa atin, huwag po tayong mapagod sa pakikipaglaban po. Dahil itong laban natin ito, para ho ito sa bayan natin at sa mga susunod na henerasyon. Ito po ay karapatan natin. Pero ulitin ko po kasi nakakalungkot, may primado po tayo na nasa harapan at ang ating pakiusap, dito na lang po tayo sa halaman-kita para naman po ay para sa tao. Pero ang nakakalungkot, yung simbahan natin ay 17 din po. So ulitin ko, sa pagkakataong ito, huwag natin isuko ang ating karapatan. Ipaglaban natin dahil kitang-kita naman natin na kung ano ang diferensya ng gobyerno ito. Si ating pambansang atin na ang nagsalita. Ano pa ba kasibayan ang kailangan nila? Nakakalungkot dahil meron pong nagbibingi-bingihan, meron pong nakinabang sa kahinaan ng ating presidente. Ang ordinaryong tao, pag ikaw ay biktima ng droga, mandato, ikaw ay nire-rehab. Di po ba? Ngayon, bilang isang mamamayan, tayo ang nagluktok sa presidente natin, may karapatan tayo maningin sa presidente natin. Hindi naman masama na tayo ay maningin para matapos na. Ang usapin dito, patunayan niya na hindi totoo ang sinabi ng ating yan. Simple lang ho naman ang usapin eh. Pero hindi na tayo papayag yung kahinaan ng ating presidente sasamantalahin ng mga nakapaligid sa kanya. Dahil sabihin niya, wala siyang ginawa, pero siya ang presidente, nayapon siya. Dahil siya ang chief executive natin. Lahat siya pali. Sabihin na niya, tao niya,
Responsibilidad niya po yan. Pananagutan niya po sa taong bayan. So ulitin ko po, ang ating pong pinaglalaban dito para sa bayan natin, para sa mga anak natin, lalong-lalo na tayong mga ordinaryong tao, ang tinatamaan sa kawalang hiyaan ng gobyernong ito. Pero ulitin ko, ang ating mga kapulisan, huwag ho natin ito ituring na kalaban. Ito po ay ating kakampi na pipilitan, konting-konti na lang ho yan. Ulat na rin naman po sila eh. Ulat na rin ang ating kapulisan na pagka-ordinaryong tao sa droga ay agad-agaran dapat mabigyan ng lunas para hindi na makasakit sa ating kapwa. Pero sa pagkakataon ito, ang ating pinaka-leader na mismo, ang sabi ng pambansang atin na ang ating leader ay nagdodroga. Droga sa umaga, droga sa tanghali, droga sa gabi, baha dito, baha doon, nakawan dito, nakawan doon, hindi niya pwede takasan ang responsibilidad niya po yan. Tama? Salamat po at nanindigan po kayo ngayon dito. Itong laban po ito, laban po sa ating bayan. Nagkamali man tayo, o yung iba man sa atin dito, tanggapin natin na ang eleksyon ginagawa natin hanap buhay. Sana maging aral din po sa atin ito na matuto tayo pumili ng tamang leader. Tanggapin ang pera nila, pero iboto ang karapatan at yung tamang-tama at yung may kakayanan. Pareho tayo nabigyan ng aral sa sitwasyong ito. Madali tayong magtiwala muli. Wala sa atin ang pagkukulang kung hindi sa ating presidente o sa inyong presidente. Hindi ko naman binoto yan eh. Sa inyong presidente, na talaga namang sa ating pambansang ating wala na sa katinuan at wala na sa tamang pag-iisip. Alam naman natin yan, pag ang tao tulog sa droga, wala nang ginawa, wala nang ikapakinabang sa ating pamilya. So alam ng ating kapulisan, ang akin po, sana makonsensya na rin kayo, gamitin nyo ang common sense po ninyo, baka naman po bukas, samahan nyo na kami dito. Salamat po muli. Para sa bayan, para sa tao bayan, Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Sabi nga lang natin niya, umuwi na tayo. Tama na! Hirap na ang taong bayan. Kaya dapat talaga, kung ayaw po na mag-resign, karapatan po natin sumigaw, Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Alam nyo, pagtastan nyo ang mga mukha ng kapulisan natin. Malungkot po sila. Malungkot po sila nakaharap natin dahil tayo ay tumitindig sa tama. Sila naman ay tagapagpatupad ng tama, pero alanganin pa po sila dahil may sinusunod sila na kuman. So yun lang po, maraming po salamat. Huwag po natin subukan, ang bayan po ito, ang bayan po ito ay para po sa atin. Salamat, Tatay Rane. Walang susuko hanggang hindi bumaba
ang loko-loko na Pangulo!